6 na pungong utang, tumubo na sa 12,000. Hindi pa ako makapagbayad ngayon. Ikaw na lang muna ang bumaba sa dagat at mangisda. Wala akong perang maipapambayad. Pabayaan mo na ang kapatid mo na si Quige ang sumalo ng utang. Hanggang sa maayos ito, saka lang tayo titigil. Natuwa si Quige ng husto. Palitan mo ng basurang bangka, wala namang halaga. Kapatid, patay man ako, hindi ako aalis. Tulungan mo ako. Noon pa sana nabayaran na iyon ng tatay ko. Punitin mo ang peking utang na papel at gawing tubo ang tubo. Hindi kinikilala ng batas iyan. Nasa akin ang utang na papel. Sabi ko, 12,000 ay 12,000. Kung hindi, maglabas ka ng pera. O iwan mo rito ang kapatid mong babae. Pumili ka. Ikalawa ang pumili. Bitiwan mo ako. Kapatid. Kapatid. Hinga na ako ng maayos. Paano mo makikita ng malinaw ang ilalim ng tubig? May 7 mutiara ng dagat. Buksan mo ang hiwagang sinulid sa patutunguhan. Isa sa mutiara ng dagat. Jianyuan. Tinitigan ang ilalim ng tubig para makilala ang batong bahayin ng isda. 7 piraso. May 6 pa. Si Zhao Kuishan ang nagtulak sa akin sa dagat. Baliktad tuloy, ako ang napahamak. Hulihin muna ang tunay na kalakal. Babalik na lang tayo para singilin. King Crabs. Ang laking biyaya, halos katabi lang ang dalampasigan. 3 puspos na dilaw na alimango. Purong high-end na kalakal lahat. May mga conch king pa. Ang swerte ng bagsak ko sa dagat na ito. Zhao Kuishan, gusto mo akong itulak sa dagat at pakainin ng isda. Ni sa panaginip mo hindi mo maisip, kundi binigyan mo pa ako ng pangbaliktad na pera. Ang utang na ito, dodoblehin ko pa ang singil sa iyo. Nangisda na ang kapatid mo. Sumunod ka sa akin ng maayos. Isang singil na nakatabla sa 12,000. Kilalanin mo ang sitwasyon at huwag kang magmukhang walang hiya. Ikaw, buhay ka pa rin pala. Ano ka nakabalik? Ligaw na king crab. Mayroon pang dilaw na alimango at conch king. Pawang dekalidad at mamahaling kalakal. Sa isang king crab na ito pa lang, 1,000 na ang halaga. Ang isang bungkus na ito, hindi bababa sa 50 o 60,000. 12,000 lang, tama ba? Ang batch na ito, pambayad muna sa puhunan mo. Ang natitirang utang, isa-isa nating kukwentahin. Pero matagal nang bayad ang utang ng tatay ko. Ang peking utang mong papel at ang tubo-tubo mong pera. Hindi ko kinikilala kahit kalahati. Naghahanap ka ng gulo. Sino ang naghahanap ng gulo? Baka hindi tiyak. Simula pa lang ito ng mga mutiara ng Jianyuan. Nagbago na sana ang langit ng Wanghai Port. Mga bagay na walang hiya at walang preno. Isang basurang bangka lang, gusto mo pang magbaliktad. Hindi ka bagay doon. Ngayon ko na itong sasabihin ng malinaw. Sa buong Wanghai Port, sino ang lalakas loob tumanggap ng paninda mo? Ang tindahan ko, sisirain ko. Ipapabulok ko at ipapabaho itong bunto ng paninda mo. Sa huli, luluhod ka pa rin at mamamali mo sa akin. Zhao Kuishan, huwag kang palaki ng salita. Matigas ang ulo ng patay na pato. Sa huli, sino ang luluhod kanino? Hindi pa tiyak. Ikaw na lang ang maghintay magutom. Kuya, buti na lang at ayos ka lang. Pero naka-blacklist siya sa buong Wanghai Port. Ano na ang gagawin natin sa mga paninda? Huwag kang matakot, hindi siya ang masusunod. Hindi ko kinikilala ang peking talaan na iyan. Hindi ko rin pwedeng isuko sa kanya ang paninda. May paraan ako. Hindi ko kinikilala ang peking talaan na iyan. Hindi ko rin pwedeng isuko sa kanya ang paninda. May paraan ako. Ganito na lang ang paninda. Sige, kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo, bahala ka. Lahat ng wild na huli sa buong pantalan, hawak na ni Zhao Kuishan. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Hindi mo ako maloloko gamit ang farmed na paninda. May gana ka pang mga tuwiran. Si General Manager Meng ng Haiyan Lu, galing siya sa pamilyang matagal na sa negosyo ng pagkain. Nagtayo siya ng sariling negosyo matapos siyang itulak palabas ng Jin Haije. Ilang beses na siyang inisahan ni Zhao Kuishan. Pinuto ng buong pantalan ang supply niya ng wild catch. Sakto. Kaaway ng kaaway, kaalyado. Tara, tingnan natin.
Itong boss na ito, tumatanggap ba kayo ng wild seafood? May stock kayo, pero buong pantalan, binlock ni Zhao Kuishan ang supply ko. Maglalakas loob kang ibenta sa akin. Buti na lang, kami rin, binlock niya. Hindi siya pumapayag na magbenta. Ako, itutuloy ko pa rin ang pagbenta. Hindi siya pumapayag na magbenta. Ako, itutuloy ko pa rin ang pagbenta. Bagong hango mula sa reef, wild catch. Mga alimasag na puno ng taba at pula. Wild pa rin. Itong batch, akin na lahat, 30% na mas mataas kaysa sa presyong pangpantalan. Kung pangmatagalan, kahit gaano karami, bibilhin ko lahat. Ako si Meng Tang, nagpapatakbo ako ng upscale na chain ng sariwang seafood. Sa pangmatagalan, kailangan ko ng ganitong klaseng paninda. Ako ang bahala sa cold chain transport. Ikaw, mag-supply ka lang. Pwede ang partnership. Pero hindi ako yuyuko kay Zhao Kuishan. Iyan ang gusto ko, iyong may paninindigan. Pantay tayong makikipagtulungan. Sabay natin siyang harapin. Ang daming pera niyan. Noong minsang pumalaot ng malayo ang tatay mo, hindi pa rin niya kikitain ang ganyang kalaki. Nay, talagang aksidenteng nahulog sa dagat ang tatay ko noon. Nay, talagang aksidenteng nahulog sa dagat ang tatay ko noon. Ito ang iniwan ng tatay mo, ilang araw bago siya na-aksidente. Lagi niyang sinasabi na may nakita siyang kakaibang asul na perlas sa ilalim ng reef, at nag-away pa siya ng matindi kay Zhao Kuishan. Sabi niya, pasasabugin ni Zhao Kuishan ang reef para wasakin ang pangingisda. Nakakita siya ng asul na perlas sa ilalim ng reef. Kapag sumisid sa tubig, nakakakita siya. Sumusunod sa kanya ang mga isda. Ang weird talaga niyan. Nakipagsabwatan si Zhao Kuishan sa mga tagalabas para maagaw ang perlas, para pasabugin ang reef at wasakin ang mga isda. Hinadlangan ko siya. Magtatanim siya ng sama ng loob, mukhang maghahanap siya ng gulo. Ang 7 mutiara ng dagat ay mga espiritong tagapagtanggol ng dagat. Taglay nito ang hininga at buhay ng buong dagat. Hindi ito ordinaryong kayamanan. Matagal nang hinahanap iyon ng mag-amang Jiang. Hindi pwedeng isulat ng buo. Baka magdala ng kapahamakan sa buhay. Ang pagkamatay ng tatay ko, talagang sinadya niya. Ang utang mo, isa-isa ko siyang sisipain at isisingil. Ang sikreto ng mutiara ng dagat, babantayan ko rin ito para sa iyo. 78,175. Umupa si Tio Zhou ng bangka sa loob ng 3 araw. Bayaran ayon sa takbo ng presyo. Hindi na kaya ang upa. Tinawagan na ba ni Zhao Kuishan? Kapag pinaupahan mo sa akin ang freezer sa bahay namin, puputulin ko ang supply mo. Hindi ako nangangahas na magpaupa ng gulo sa kanya. Umalis ka na habang maaga pa. Huwag mo na akong idamay, ang burokratang ito. Sobra na ang pagkakapasok niya, hindi na ako magpapaupa. Bibili na lang tayo ng lumang bangka. Bumili ng bangka. Sapat ba ang perang ito? Matagal ko nang natanong ang proseso ng mga papeles. Pag nabili na, dagdag piyesa na lang pwede nang gamitin. Pumunta ka sa second hand na pamilihan ng bangka at barko. Kung 800 lang, tangayin na natin. Sira na ang makina sa ilalim ng bangka. Maghanap ka muna ng malinaw bago bumili. Kuya Chen, nakakalubog ba ang bangkang ito? Huwag ka munang sumagitsit sa biyahe, baka mabuwag agad. Kaya ko itong ayusin. Hilahin mo mamayang hapon sa kanto sa tabing pantalan. Ako na ang aasikaso sa mga papeles. Sakto, bilis. Kuya Chen, ang galing mo sa pagkalas ng bangka. Natutunan mo ba iyan kay Tio? Pasalinsaling paraan ng matatanda. Mas matibay. Tapos na ang pagkakalas sa mga tahi ng bangka. Nalinis na rin ang laman sa loob. Kaya lang itong polyester na abo. Kailangang patuyuin sa araw ng 2 oras para tuluyang matuyo. Kung hindi, pagpasok ng tubig, tagas agad. Hindi naman kailangan magmadali. Ang buhangin sa ilalim ay may mga kabibe. Puno ng tahong ang batuhan. Sa malalim na hukay ng agos na iyan, ay nakatagong matigas na huli roon. Hintayin nating humupa ang tubig at maglakad tayo sa baybayin ng paikot. Mas mabuting kapain natin ang mga kabibe at tahong. Sa gabi, dagdag ulam para kay baby. Tingnan mo, bilog at puno ng tubig ang butas ng buhangin na iyan. Siguradong malaking kabibe ang nasa ilalim. Tama talaga ang pamamaraang ipinamana ng matatanda. Sa bandang sinisinagan ng araw, mas mataba ang tahong kaysa sa iba. Mag-ingat ka, matalim ang kabibe, baka masugatan ang kamay mo. Grabe. Kuya Chen, nasugatan ang kamay mo. Sa hukay ng agos nakatago ang 2 alimasag na hari, at may kuhol pa.
Yung hukay sa unahan, baba ako at titingnan ko. Hindi pwede. Napakalalim ng hukay na iyan, binaha na ng pagtaas ng tubig. Walang may lakas loob na bumaba. Kapag nagkamali ka sa ilalim, baka maging putikan na hukay iyan. Napakadelikado. Ayos lang. Alam ko ang gagawin ko. Ako ang pupunta. Alimasag na hari. Ang isa lang nito, baka umabot na sa ilang daan ang presyo. Kuya Chen, ang angas mo rin pala. Iba ang mga nangingisda sa dagat. Kapag nakapulot ka ng kaunting kabibe, ayos na. Direkta mong hinukay ang lungga ng alimasag na hari. Sakto lang ang pagkakataon. Ang layo nitong hukay, walang nakarating dito. Uy, hindi ba yan si Lin Chen? Sira ang bangka, hindi na maayos. Kaya kumakayod na lang tayo sa dagat para may makain. Ikalawang pabaya, saan mo inilagay ang kamay mo? Ang tabing dagat na ito ay sa buong nayon. Ano ng karapatan mong angkinin iyan? Ang lalim ng hukay. Matagal ko nang nakita ang hukay na ito. Bilisan mo, hati sa akin ang kalahati. Kung hindi, tatawag ako ng mga tao para husgahan. Wala ka bang hiya? Kami ang nauna nakahanap. Bakit kita hahatsian? Ano nang ibig mong sabihin na ikaw ang naunang nakahanap? Ang paninda sa pwesto, kung sino ang nakahawak sa kanya. Kung may kakayahan ka, ikaw ang kumuha. Kung kaya mong dalhin, sa'yo na. Pagbalik ko, sasabihin ko kay Kuije. Ipapasara ko ang pwesto ninyo. Kung may tapang ka, huwag kang umalis. Huwag mo nang pansinin siya. Halos tuyo na ang tung oil, bilisan mo. Hoy, bro. Itong paninda mo, ibebenta mo ba? Babayaran kita ng mataas. Ganito, isang presyo, 1,200. 1,200. Cash. Chen, itong lakad natin sa pangingisda. Kasing laki ito ng kita natin noon sa 3 araw. Sakto, makakabili tayo ng bagong spark plug at steel cable. Mas mapapabilis pa ang makina. Ang maliit na huling ito, pampagana lang. Pag nasubok na ang bangka, may malalaking huli pa sa malalim na dagat na naghihintay sa atin. Chen, andun sa kabila ang grupo ni Zhao Biao. Ikot na lang ba tayo? Ang hayop na yan, inaagaw lang ang fishing spots ng iba. Hindi na kailangan ang bahura. Pamingwit lang, hindi lambat, hindi niya yan maagaw. Kumagat na sa pain, grabe. Ang lakas ng hatak. Pulang batik na lapu-lapu, sumisiksik sa bitak ng bahura. Huwag mong puwersahin, sundan mo ang hatak para mabawasan ang puwersa. Grabe. Ang isang ito, pwede nang ibenta ng ilang daan sa palengke. Chen, ang galing ng tinamaan mong spot. Mas malaki pa ang kinita natin sa lakad na ito, kaysa sa 3 araw na biyahe noon. Halos tama na, bumalik na tayo bago tumaas ang tubig. Dumaan tayo sa kanlurang kanal. Huwag nating hayaang maharang tayo ni Zhao Biao. Nako, tumama tayo sa matulis na bahura sa pampang. May tagas ang ilalim ng bangka. Huwag magpanik, dalhin mo ang pantapal at lumang kumot. Chen, dinala ko na ang pantapal sa tagas. Ipasok ang kumot sa malalaking siwang, bilis. Napasindak ako. Muntik na akong mapakain sa isda. Pansamantalang tapal lang ito. Hindi ito tatagal hanggang bukas. Uwi muna tayo para tahiin ulit. Tio Zhang, bumibili ka ba ng wild reef catch? Hindi pwede, nagsabi na si Zhao Kuishan. Bibili sana ako ng paninda ninyo. Masisira ang tindahan ko. Hindi ako mangangahas humawak ng paninda ninyo. Maghanap kayo ng ibang pwesto agad. Kung hindi pa kayo aalis, tatawag na ako ng mga tao. Huwag ninyo akong idamay sa gulo.
Walang kahit isang tindahan sa buong Pantalan ang tatanggap. Gusto niya tayong itulak hanggang sa dulo. Kung hindi pwede sa pwesto, iba na lang ang daan. Boss, bumili ka ng 200 gin ng dinurog na yelo. Hindi ibebenta. Ayoko ng gulo kay Zhao Kuishan. Wala na akong pag-asang buksan pa ang cold storage ko. Pati yelo, ayaw nilang ibenta. Sobra naman niyang pang-aapi. Hindi natin siya kailangang pakiusapan. Kontakin si Boss Meng. Papagpadalan ko siya ng refrigerated truck. Diretso tayong kumuha ng kargamento sa dulo ng Pantalan. Diretso tayong makipag-partner kay Boss Meng. Iwasan natin ang grupong ito ng mga pwesto. Dalawang biyahe na sunod-sunod, ganito pa rin ang kalidad. Mas maganda pa kaysa sa inakala ko. Taasan mo pa ng 10% ang presyong bibilhin ko. Pero dapat doblehin ang dami ng supplies. Pinalawak ko ang hotel ko at nagbukas ng branch. Malaki ang kakulangan. Aayusin ko para hindi bumaba ang kalidad. Manager Meng, kinararanas tayo ng buong Wanghai Port ng blockade ni Zhao Kuishan. Hindi ba kayo natatakot na hanapin niya kayo at guluhin? 3 taon na akong nakikipagbuno sa Jin Haije. Takot pa ba ako sa isang barkong masasamang loob? Ithwe, ang lakas ng loob niya, ha? Talagang palaban siya. Binlock niya ang buong Wanghai Port, tapos magkakalakal pa siya ng palihim. Naghihintay lang si Kuije. Sa pagkakataong ito, may mapapanood kayong maganda. Chen, tong 2 biyahe na ito ang pinakamalaki nating kinita. Halos doble na kumpara sa dati, noong mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Hindi kakasya ang isang bangka lang namin. Bukas, sisimulan na nating kolektahin ang kargamento ng mga mangingisdang maliliit ang saklaw. Ng mga maliliit na mangingisda, alam na ni Zhao Kuishan. Hindi natin pwedeng hayaang guluhin niya sila. Ako ang magkakolekta at magbebenta ng sabay. Hindi niya mahahanap ang mga maliliit na fish cage. Kapag may nawala, ako ang sasalo ng lugi. Kinamkam na niya ng higit 10 taon. Panahon ng kunin natin pabalik. Sige na, Zhao Kuishan. Bukas, magbabantay kayo ng maigi sa mga tao ng Fishermen Association. Kung magloko siya, tayo naman ang uunahan niya. Tamang-tama. Routine inspection. Pakita ang mga papeles ng sasakyang pandagat at ang permit sa pangingisda. Ang daming bangka sa buong Wanghai Port, tayo pa talaga ang sisilipin nila. Sinadya nilang hanapan tayo ng butas, siguro. Nag-expire na ang inspeksyon ng bangka, kaya impound. Multa na 3,000, 3 araw lang para ayusin. Huwag kang kabahan. Pwede naman po ninyong i-check ang numero, madali lang itong ma-verify. Kailan mo ba ito ginawa? Noong binili ko ang bangka, nagsumite na ako ng aplikasyon noong araw din na iyon. Kalahating buwan na ang lumipas sa proseso. Kakakuha lang ng mga dokumento. Kuya Wang, kumpleto lahat ng dokumento. Wala silang maipipintas. Kung legal naman, ayos lang. Mula ngayon, sumunod kayo sa mga patakaran sa trabaho. Akala niyo ba ibabagsak lang ang bangka at pagmumultahin kami? Maaga pa ngang naipasa ng mga tao ang mga papeles nila. Ang taktika ni Zhao Kuishan na ito, hindi na ubra. May 2 pata ng kabataan talaga ang mga bata ngayon. Astig. Gustong maghanap ng gulo. Wala ni isang pinto ang nakabukas. Simula pa lang ito, Hoy, Xiao Chen, pinag-isipan namin ng buong gabi. Gusto naming ibenta lahat ng kargamento sa iyo. Sobrang lupit ng pagpisil sa presyo ni Zhao Kuishan. Hindi na kami makakabuhay pa kung ganito. Pwede. 3% ang dagdag sa presyo kumpara kay Zhao Kuishan. Pero may 3 kondisyon. Sige, sabihin mo, nakatutok kaming lahat. Una, dapat ibalik sa dagat ang mga isdang inakay. Ikalawa, bawal gumamit ng destructive fishing nets. Ikatlo, hindi pwedeng magbenta ng patay o sirang isda. CJ, nakikinig kaming lahat sa iyo. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Ang liit nito pero pwede pang ipalit ng ilang piso, ha? Ang sayang lang kung itatapon. Itabi niyo ang mga DFV para may huli pa tayo sa hinaharap. Tama ang lohikang iyan. Masyado kayong mapagmataas. Ang grand prize ay alok mula sa alliance ng mga hotel na pang star level. 3 taon ng supply rights. Kung makuha natin ito, diretsong aakyat na tayo sa tuktok. Isang sesyon ng pagsusuri ng kalidad. Pagsusuri ng kalidad, hanggang sa gulat na gulat kayo sa dami. Ang malaking ulupong na inihanda ko ngayong pagkakataon. Kunin ang gantimpala ng buong katiyakan. Kailangan talaga iyan. Puwersahang pinahiya ang produkto ni Kuije. Sumisiksik na rin ang mga tao para manood. Purong pagsama sa takbo. Bakit? Gusto mo ring sumali? Pagdating ng oras, sasama ka lang din. Bayad na deposito. Mas mabuti pang itabi mo na lang at pambili ng bigas. Kasama ka rin ba sa takbo? Doon mo lang malalaman pag tinabunan ka na.
Ito ang pamantayan ng pagsusuri ng mga premium na kliyente. Kasama rin ang mga patakaran sa pagbili ng samahan ng mga hotel. Ikaw na ang bahala mula rito. Maraming salamat, Jen Meng. Maganda nga ang kalidad ng huli sa baybayin. Hindi pa sapat ang anumang gantimpala. Kailangang pumunta sa malayong dagat at tumingin sa bangin. Hindi natapos ng aking ama ang daan noon. Ako na ang hahalili sa iyo. Timog silangang uri ng isda. Ubos na. Timog silangang uri. Siyam na butas na alimango. Dilaw na umil. Apat na lang ngayon ang natitira. Ilang klase na lang ang kulang. Tumitinig na kabibi na pulang batik na bato. Hari ng asul na alimango. Bubuli na dagat. 10 uri ng halo-halong koral na platito. Ibalot sa kahon at dalhin sa lungsod. Ganyang kalaking ulupong. Ilang taon na rin simula nang huli ko siyang makita. Ginoong Zhao, siguradong panalo ito. Mangyaring dumaan kayo, Ginoong Liu. Ginoong Liu, pakisuyo po na bantayang mabuti ito. May isang ambulanteng nagtitinda na may kahina-hinalang biyahe. Kailangan ninyong bantayang mabuti ang pasukan. Ayos lang. Ang kargamento ni Boss Zhao ay panalo na agad sa simula pa lang. Hindi malinis ang galaw ni Zhao Kuishan. Kung ganoon, pag-iisipan pa ba natin siya? Ang mga kalat na koral ay gulo-gulo ang mga huli. Hindi pwedeng ipakita sa entablado. Kung ikukumpara sa malaking ulupong ko, isa lang itong katawa-tawa. Tama, kunin ang susunod na batch ng halo-halong huli. Hindi tinitingnan kung anong okasyon. Kung sinabi ng komite na ayos lang, ayos lang. Quidge, gusto mo bang galawin muna siya? Asikasuhin mo, linisin mo ng maayos. Bakit baligtad ang tiyan ng asul na isda? Siguradong may gumagawa ng kalokohan. May nagluwag sa tangke ng oksiheno. Ay, kakacheck lang ng kargamento, kulang na agad sa oksiheno. Nakalibing tayo ngayon, patay ang exhibit. Mukhang diretso itong matatanggal. Hindi pa tapos ako sa mga ulupong na ito. Unahin ang pagliligtas sa isda, mamaya na lang ang pag-aayos ng usapan. Kuya Chen, nakabawi na ang oksiheno. Makakabawi pa ba ang isda? Bigyan mo pa ako ng kalahating minuto. Ang mga isdang ito kanina lang ay baligtad na ang tiyan. Mas maayos pa ang kalagayang ito kaysa noong kakapasok lang sa bahay. Reaksyon lang ito dahil sa stress. Ngayon ay nakabawi na sila. Malaking laman ng bilang 37. Napakaganda ng kasariwaan. Napakaganda ng kasariwaan. Purong damdaming ligaw na ani. Kabuang pagsusuri ng kalidad. Lin Chen bilang 37. Mga koral na platito at 8 hiyas. Gantimpala. Ang aming Hotel Alliance. Formal na ang paghiwalay namin ni Zhao Kuishan. Lahat ng 12 star-rated na hotel sa lungsod. Eksklusibong mga lamang dagat. Nasa inyo na ang karapatang pumirma sa supply. Hindi pwede. Kapos lang siya sa hangin kanina, kaya nadaya ang pagsusuri. Hindi pasok ang grado. Mayroon kaming buong oras na pagbabantay. Sa datos tayo mag-usap. Ang mga nagbubunot ng tubo sa hangin. Naipasa na sa seguridad. Yatiu. Sobrang gigil na si kapatid Chen. Kahit ang Hotel Alliance, harapan mo na siyang hinihiwalayan. Simula pa lang iyan. Lin Chen. Hintayin mo ako, loko ka. Xiao Shen. Ang usaping mapanalunan ang gintong gantimpala sa tasting. Kumalat na iyan sa buong Hong Kong. Gusto ka naming sabayan.
Sawing-sawa na kami sa panggigipit ni Zhao Kuishan. May bangka tayo, may lambat tayo. Ikaw na ang bahala sa lahat. Nga, pinagkakatiwalaan ako ng lahat. Ako ang magpapakain at magpapasweldo sa lahat. Pero kung mag-isa lang, mahirap. Mas mabuting magkabit tayo sa iisang tali. Magtatag tayo ng kooperatiba ng pangingisda. Kooperatiba, 3 tuntunin na bakal. Sabi mo, lahat tayo ay tandang-tanda. Pamamayang pangingisda na may pangangalaga sa kalikasan. Dapat ibalik sa dagat ang mga inahing isda at mga inakay. Bawat alis sa dagat, kumpleto ang tracking at talaan. Walang problema. Para iwan ang kabuhayan sa mga apo. Pangalawa, pare-pareho ang pamantayan ng kalidad. Hindi pwedeng ilabas ang sirang klase at depektibong produkto. Isang pamantayan sa pagluwas. Hasyan batay sa trabaho. Mas maraming kayod, mas maraming kita. Bukas na ang accounting. Walang daya sa kwenta, siguradong hindi lugi ang lahat. Ang mga lugar na panghuli ng isda, gamitin ang paraan ng pagtukoy sa galaw ng agos at sa kumpol ng isda. Ituturo ng libre sa lahat ng kasapi. Pati sarili mong sikreto, handa mong ikalat sa labas. Para kumita ang lahat, doon lang tatayo ng matibay ang kooperatiba. CJ. Sa wakas, may sariling sandalan na ang mga maliliit na mangingisda. Hindi na rin namin kailangang tingnan ang mukha ni Zhao Kuishan mula ngayon. Ang daang hindi natapos ng aking ama noon. Ako na ang susunod. Kapatid Kuishan, may nangyari. Nagtatag na si Lin Chen ng kooperatiba. Lahat ng maliliit na mangingisda ay takbo na sa kanya. Tayo, malapit na nating hindi na maipasok ang supply. Ang lakas niya ha. Hayagan niyang kinakamot ang mga tao ko. Ang pinaghirapan ko ng higit 10 taon. Noon, hinarang ka ng tatay mo sa pagpapasabog ko sa batuhan. Ngayon, aagawin mo pa ang kanin ko. Gusto niyang magtayo ng negosyo gamit ang plaka. Hindi ganoon kadali. Ikaw ang magreklamo. Sabihin mong iligal ang operasyon niya. Iligal ang pangingisda. Ako na ang bahala riyan. Ipahinto siya agad sa operasyon at tuluyan siyang pabagsakin. Gusto sana kitang dahan-dahanin at talunin. Kung aagawin mo rin lang, wag mong sisihin ako kung gumamit ako ng pailalim. Ang galing talaga ng pwestong ito, kapatid Chen. Manghuli sa loob ng itinalagang lugar, huwag kang lalampas sa hangganan. Ibabalik lahat ng maliliit na isda. Kailangang pakawalan ang pain na isda, hindi pwedeng mabasag ang mga patakaran ng kooperatiba. Bawat biyahe, itinatabi ng maayos, hindi ako natatakot na beripikahin. Natanggap na ang ulat. Kayo ay pinaghihinalaang iligal na pangingisda sa labas ng sako. Gumamit ng eksklusibong network. Pakiusap, makipagtulungan at itigil muna ang operasyon. Tanggapin ang investigasyon. Palagi kaming sumusunod sa mga patakaran sa operasyon. Isa itong malisyosong reklamo. Pakilinaw kung ano mismo ang nilalaman ng reklamo. Inirereklamo namin ang iligal ninyong pangingisda sa labas ng sako. Pagsira sa yamang pandagat gamit ang eksklusibong network. Inirereklamo namin ang iligal ninyong pangingisda sa labas ng sako. Pagsira sa yamang pandagat gamit ang eksklusibong network. Ito ang tala ng direksyon ng kumpas sa bawat paglayag. Napatutunayan nitong sa loob ng permitadong pangistaan kami nagtrabaho buong oras. Ito ang video ng operasyon, talaan ng pagpapalaya sa dagat. Maaari ninyong isa-isang beripikahin. Lahat ng tala ay alinsunod sa mga itinakda. Hindi makatotohanang reklamo. Maaari na kayong magnegosyo ng normal. Siguradong si Zhao Kuishan ang may pakanan yan. Hindi pwedeng hayaan na lang natin ito. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kailangang maghintay ng pagkakataong tuluyan siyang maibaba sa pwesto. Si Zhao Biao na anak ng asong iyon, nakaharang pa sa labas. Marami rito ang mga bahura. Nagtatago ang mga kawan ng isda sa mga likuan at agos na ito. Unang saluhin ang huli, hindi makabuka ang lambat sa mga siwang ng bahura. Isaboy sa ikatlong siwang ng gumugulong na alon. Ako na ang bahala. Ang lakas ng isdang ito. Kailangang ihulog sa loob ng bahura. Bahagyang luwagan ang lubid para mabawasan ang hatak. Huwag pilitin, baka maputol ang pisi. Hintayin mo siyang mapagod bago muling higpitan. Bahagyang luwagan ang lubid para mabawasan ang hatak. Huwag pilitin, baka maputol ang pisi. Hintayin mo itong mapagod bago muling higpitan. Ang sarap ng tama, mas exciting ito kaysa mangisda sa pampang. Nasa bakat ng lutang na bituin sa silangan. Mas malaki pa kaysa sa nakuha kanina. Kuya Chen,
Kalahating araw lang ito. Mas malaki pa ang kinita kaysa sa 3 araw na paghabol sa dagat noon. Tumaas ang tubig. Dumaan tayo sa daang pansupply pabalik. Naayos na ang ilalim ng bangka kanina. Huwag nang kumaskas pa sa bahura. Naipit ng lumang lambat ang propeller. Luma na at abandonado ang bahaging ito ng lambat. Sa ilalim, puro putol na lambat at sirang PC. Ipasok mo ang diving knife at ako na ang puputol. Nako, muntik na tayong maipit dito. Pagbalik natin, at check mo ulit ang mga propeller blade. Sa susunod na paglayag, pumunta tayo sa malayong dagat at magbaon ng bato sa bangka. Nagkaaberya sa online shop. Dumagsa ang maraming reklamo mula sa mga customer. Sabi nila, sobra ang bigat ng metal. Patay na isda na naging buhay isda. Mong, naayos ko na ang ip at oras ng mga trip ng paggawaan ng tubig. Isabay ninyong ihain ang reklamo sa platform. Mas mapapabilis ang proseso. Siguradong si Zhao Kuishan na naman ang may gawa niyan. Sira. May ilang dating customer na nagpadala ng pribadong mensahe at gustong magpa-refund. Huwag kayong mataranta. Ang report ng pagsusuri, talaan ng pagpapalaya sa dagat, video ng paghuli, ipadala lahat sa mga dating customer. Isumite agad sa platform ang ebidensya para sa reklamo. Hindi na kailangang makipagmatigas sa kanila. Diretsong ihain ang ebidensya. Noong una ko itong nakita, parang may ritmo pa. Sino ba ang maniniwala niyan? Pero ang mga marka ng isda, puro pula. Mabuti na palagi ang kalidad nila. Nakabili na ako ng ilang beses. Pulang-pula ang mga hasang ng isda. Inilabas na sa platform. Binura na lahat ng mapanirang review. Nagban pa sila ng ilang peking account. Hindi ko alam na nalinis na ang mga bad review. Mas dumami pa nga ang mga bagong order. Marami talagang naparito dahil dito. Ang nangyari, libre pang publicity ang dumating. Sa halip, libre tayong na-promote. Basta matibay ang kalidad. Hindi tayo matatakot na siraan. Walang silbi. Pati ganito, hindi mo pa magawa ng maayos. Hindi ko rin inasahan na kumpleto ang ebidensya nila. Hindi sapat na putulin lang ang bentahan niya. Putulin mo pati ugat niya. Magpadala ng tao para maglagay ng lason sa artipisyal na bahura. Sirain ang fish nursery niya. Tingnan natin kung may maihahaon pa siyang dekalidad na huli. Quidge. Ito. Kung mahuli ito, makukulong siya. Gawin mo ng walang bakas. Sino ba ang makakahuli? Kuya Chen, 3 araw na naming minamasid, mga tao ng Quishan Fisheries. Araw-araw silang umiikot malapit sa bahura. Palihim at kahina-hinala. Hula ko, aatake sila ngayong gabi. Paano mo nalaman? Nag-recon sila sa araw. Tinitingnan pa nila kung kailan tayo nagpapalitan ng bantay. Kapag nasira ang bahura, lahat ng plano natin para sa fish nursery sa ikalawang kalahati ng taon, mababasura. Sinadya kong magdagdag ng night vision surveillance. Nagpadala rin ako ng 3 bangka na nakaabang malapit doon. Ayos yan. Ngayong gabi, aabangan na lang natin sila. Zhao Kuishan. Hindi mo na kinaya sa wakas. Ito na. Kumilos ka ng mabilis at malinis, sabi ni Quidge. 20,000 ang kapalit kung sisirain ang coral nursery. Andito na sila. Ayon sa plano, palibutan ninyo sila. Nakuha. Tawagin na ang mga tao, ikutin sila. Bilisan ninyong buksan. Pagkabukas, atras agad. Walang pumupunta sa lugar na to. Huwag gumalaw. Matagal na naming minamasid kayo. Lagot. Takbo. Nahuli kayong red-handed. Tingnan natin kung paano pa kayo makakaila. Diretsong tumawag ng pulis. Hindi muna natin sila usisain. Illegal na pagdetain ng tao. Pinaghihinala ang illegal na pagkulong. Hindi na kailangan. Matibay na ang ebidensya. Ibigay na lang sa mga otoridad para asikasuhin. Si Zhao Kuishan ang nag-utos nito. Siya ang nag-utos sa amin. Ang bilis namang dumating ng mga nagpapatupad ng batas. Nauna nang ibinahagi ni Meng Tang ang mga lead. Nakaabang lang malapit ang Fisheries Bureau at ang presinto. Napakawalang hiya talaga ni Zhao Kuishan. Gusto niyang putulin ang kabuhayan ng lahat ng mangingisda sa buong daungan. Panahon na. Bayaran na natin siya ng buo.
Pagsabog sa bahura, pangingikil, pagsira sa pangingisda, at iligal na pagkuha ng isda. Kumpleto ang kadena ng ebidensya. Marami niyang kaso ang mapapatunayan. Agad kaming magbubukas ng kaso. Tatawagan ka namin para sa karagdagang pahayag mamaya. CJ, buong-buo akong makikipagtulungan sa investigasyon. Kuya Kui, may nangyari. Nilagyan na ng selyo ng mga tagapangistaan ang pintuan. Isasara lahat, ang tindahan, ang cold storage, at ang buong fleet ng bangka. Ibinigay na ni Lin Chen ang lahat ng ebidensya. Nahukay pa pati ang pagsabog sa bahura 10 taon na ang nakalipas. Nakagipon pala siya ng napakaraming bagay. Hindi pwede. Kailangan ko siyang puntahan. Kung pwede pang ayusin ng pribado, ayusin na lang. Kuya Kui, bakit mo pa siya hahanapin? Bilisan na natin. Tara na. Paano ko bibitawan ang pinaghirapan kong kabuhayan sa loob ng ilang dekada? Pamangkin, pwede ba nating ayusin na lang ito ng pribado bilang magtiyuhin? Nandito ang 500,000, tapos na ang usaping ito. Kasalanan ko noon ang pagsabog sa bahura. Tungkol sa ginawa sa tatay mo, aksidente lang. Pinatay mo ang asawa ko. May gana ka pang banggitin ang pribadong ayos. Paano ka nagkapal ng mukha na pumasok sa bahay ko? Hindi namin gusto ang maruming pera mo. Hustisya lang ang gusto namin. Lahat ng ito ay opisyal na usapan. Ang pasya niya ang masusunod. Ang ginawa mo noon, panahon na para magbayad ka. CJ. Lin Chen, grabe ka kung umasta. Makikita rin natin. Ang 10 taong atraso. Ngayon, tuluyan na itong nalinis. Mahigit 10 taon nang nangingibabaw ang pamilyang Zhao. Sa wakas, bumagsak na. Sa wakas, bagsak na rin. Buti nga. Noon, ilang tao ang nilubog niya hanggang maubos ang lahat. Xiaoyi, sa wakas, naipaghiganti ko na ang hustisya para sa iyo. Naibalik na sa iyo ang hustisya. Bumagsak na si Zhao Kuishan. Mas naging maayos ang bentahan ng mga produkto ng kooperatiba natin. Kumikita na kami ng kasing laki ng kalahating buwan dati. Kasama si Kuya Chen. Talagang kikita ka. Bumagsak na si Zhao Kuishan. Hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Kailangan nating magbukas ng bagong lugar ng pangingisda. Kailangang ipagpatuloy ang ekolohikal na pangingisda. Sa bahagi ng malayong dagat na mailumubog na barko at mga bahura. Mataas ang kalidad ng huli. Pero malaki rin ang panganib. Ako muna ang mag-ikot at titingin ang daan. Kapag maayos na, saka ko kayo dadalhin. CJ, sasama ako sa iyo. Nalutas na ang mga usapin sa Pampang. Pero sa malayong dagat, may mas marami pang lihim na nakatago. Noong pumunta si Itay sa bangin sa malayong dagat noon, ang natira pang 6 na perlas ay nagkalat din sa mas malayong bahagi ng dagat. Jin Haije. Paano sila napunta rito? Sabi ni Ginoong Jiang, ang mga kalakal mula sa malalim na dagat ng Wanghai Port. Kukuhanin lahat ng Jin Haije. Kung sino mang magtangkang mag-supply ng palihim, kalaban niya ang Jin Haije. Bakit naman? Kayo ba ang may-ari ng pantalan? Sa lumang bangka ninyong wasak lang kayo aasa. Ngayon, huwag ninyong isipin na makakalabas pa kayo ng pantalan na ito. Makisama na lang kayo. Pumirma na kayo sa kasunduan ng supply. Kung hindi, pagod at lugi ang aabutin ninyo. Lalabas pa ba kayo sa dagat? Hindi na kayo ang masusunod. Hindi pwedeng pumalpak ang order ni Meng Tang. Dumaan sa silangang lihim na daanan ng ilog. Umikot papunta sa lumubog na barkong bahura. Nakahabol talaga ang lintik na to. Tamang-tama. Dalhin sila sa Shipwreck Reef. Maraming bahura doon. Hindi sila mangangahas sumugod ng diretsyo. Kuya Chen, ang tindi ng mga tauhan ni Zhao Biao. Sinadya nila tayong itulak sa delikadong lugar. Mas malaki ang alon kaysa inaasahan. Sa likurang bahagi ng Shipwreck Reef, may daanan ng mga isdang lumilipat. Nandoon ang kawan ng pulang isda. Pag nakapasok tayo, hindi sila basta susunod. Luwagan mo ng kaunti ang tensyon ng linya. Malakas lumaban ang pulang isda. Pag kumagat, susubok itong sumiksik sa bakal ng lumubog na barko. Kapag hinatak mo ng pilit, mapuputol ang linya. Grabe, sobrang lakas ng isdang to. 10 beses mas mabangis kaysa sa huling talak ito. Hindi bababa sa 10 kilo pataas. Huwag magpanik. Sabay ka sa hatak nito. Kapag humatak ito palapit, bitawan mo. Kapag tumigil ito, saka mo Ariel.
Aha, kita ko na. Pulang isda nga. Grabe, mas mahaba pa sa braso ko. Kuya Chen, tatama tayo sa bangka. Naku, muntik na tayong mawalan ng hininga rito. Ang kapal ng mukha ni Zhao Biao. Sinadya niya tayong itulak sa kamatayan. Buong biyahe, nakaon ang boat monitor at nakarecord ang lahat. Ligtas ang buong video. Babayaran natin ito ng sabay-sabay balang araw. Ikalawang mutiara ng dagat. Huilan, pamunuan ang agos ng dagat. Kumapit ng matatag sa mga alon. Lumalabas na sa mga labi ng lumubog na barko. Nakatago ang ikalawang perlas. Sa sukdulan ng ito muling nagigising. Kaninang naigising ito ng mutiara ng Jianyuan. Ayos na, hilahin na ang isda pataas. May ikalawang kawan pa ng isda. Nako, kusa nang lumalapit ang mga isda. Ihulog ang lambat. Heto. Ang bigat. Isang huli lang, kasing dami na ng 3 pasada dati. Pulang isda, batik na grouper, at 9 na butas na abalon. Puro pinakamataas na klase na huli mula sa malalim na dagat. Kuya Chen, ang galing mo naman. Habang nandyan pa ang kawan, isa pang 2 huli. Pag-uwi natin sa pagkakataong ito, magkakagulo ang buong pantalan. Kuya Chen, pag-uwi natin, iingay ang buong pantalan. Ang kapangyarihan ng mutiara ng Huilan, dahan-dahang dumadaloy sa dugo. Pati ang resistensya ng bangka habang umaandar ay lumiit ng malaki. 2 perlas na. Natitira pang 5. Saan naman kaya nakatago? Grabe, unang beses kong makakita ng ganito kalaking pulang isda. May yellow croaker at tuna pa. Sa open sea nyo ba ito nahuli? Mataas ang alok ko sa isdang ito. Bibilhin ko lahat. Wild giant redfish. May yellow croaker at tuna pa. Kakakuha lang mula sa shipwreck reef. Lahat buhay pa. Zengxin City United Co. Altui. Enero 2023. Itong batch, bibilhin ko lahat sa presyong mas mataas ng 30%. Mula ngayon, ang mga bihira mong huli sa malalim na dagat, ako na ang sasalo ng lahat. Tamang-tama, lalaban ako sa Jinhaije. Ang batch na ito ang magiging pang-akit natin. Ako ang sasalo sa kalidad. Maghatid ka ng nasa oras. Hoy, Kuya Chen, mukhang hindi ordinaryo ang tingin sa iyo ni Manager Meng. Kung iba iyon, hindi na magdadalawang isip pa. Direktang itaas ang presyo, kumpleto na. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, hindi lang ito basta pakikipagtulungan. Yung galit na yan, gusto niyang ilabas. Ako na ang sasalo para sa kanya. Mas astig pa ang batang yan kaysa sa tatay niya noon. Talagang ang batong galing sa ulap, mas matalas kaysa sa ulap. Xiao Chen. Nandito na ang mga tao mula sa Jinhaije sa bayan. Sinasabi nilang aagawin nila ang ating mga huli mula sa dagat at nagbabantang sino raw ang mga ngahas kumuha ng kalakal natin. Hindi natin sila kayang tapatan. Ano ba? Kakabagsak lang ni Zhao Kuishan. Heto na naman ang isa. Ang Jinhaije ay isang chain ng pagkain at inumin sa probinsya at lungsod. Noong araw, nilamon nila ang lumang tindahan ng pamilya Mingtang. Saksak na saksak ang loob niya sa kanya. Kasama nila si Boss Meng na target nila noon, at para rin agawin ang mga huli mula sa dagat. Kaya, ayos lang, hindi sila makapang-aagaw ng ating kalakal, ibebenta lang sa mga taong marunong sumunod sa patakaran. 30 taon nang tumatakbo ang restoran ng pamilya ko. Sinira ito ng Jinhaije sa madayang paraan. Nadismaya ng husto ang tatay ko at na-ospital ng kalahating taon. Mula sa wala, itinayo ko ang Haiyanlu para lang makabawi. Kaya palagi kang naghahanap ng matatag na high-end na supply. Swerte ko nang nakilala kita.
At itong utang namin sa Jin Haije. Kaya nating sabay na labanan. Pangkaraniwan lang si Zhao Qiushan sa pantalan. Ang tunay na kalaban ay nasa mas malayong lugar. Mas marami pang perla sa malalim na dagat. At mas marami ring pagkakataon at panganib. Ang susunod nating laban, mas magiging mahirap pero hindi ako natatakot at saka hindi naman ako nag-iisa. Matatag ang kalidad ng batch na ito. Araw-araw may nauubos sa mga high-end na tindahan. Bukas ng makalawa, magbubukas ang 3 bagong tindahan sa downtown. Kailangan nila ng isang batch ng bihirang seafood para pangharang sa eksena. Huwag kang mag-alala, mamayang umaga, isa pa tayong lalabas sa OpenSea. Espesyal na manghuli ng bihirang produkto. Sisiguraduhin kong makumpleto ang hard-to-find na mga paninda na kulang sa merkado para hindi masayang ang pagbubukas ng bagong tindahan. Mas marami ang magandang huli sa mailugar ng paglubog ng barko. Bawat punta, may siguradong kuha. Hindi matatag ang alon sa OpenSea. Madalas ang kilos ng Jin Haije nitong mga huling araw. Mag-ingat kayo ng husto. Huwag ninyong harapin sila ng diretsuhan. May plano ako. Bandang hapon o gabi, babalik tayo sa pantalan para maghatid ng kargamento. Esan? Kapatid Chen, tingnan mo nga si Boss Meng. Lagi niyang iniisip ang kaligtasan mo. Talagang taos puso siya sa iyo. Nag-aalala rin siya na baka may aberya sa batch ng supply na ito. Matagal nang nakatingin sa atin ang Jin Haije. Sa paglabas na ito sa dagat, kailangang mas maging maingat tayo sa galaw ng dagat. Hindi pwedeng mag-alala siya ng walang saysay. Ang nanay ko, Blackstone Prawn King. Mula sa baybayin, 10 taon nang hindi nakakakita ng ganito kalaki. Naapoy na hipon. Isang piraso lang sa restaurant, pwede nang mabenta ng ilang daan. Kapag inilagay ito sa bagong tindahan ni Boss Meng, tiyak na mapapabilib ang buong lugar. At mayroon pang deep sea giant cuttlefish. Mas masarap ang laman nito ng 10 ulit kaysa sa inaalagaan. Kapatid Chen, puro hard to find na goods ang dala ng trip na ito. Kapag ipinadala mo iyan, diretsyo ng panalo para sa bagong tindahan ni Boss Meng. Sa takbo ng ganito, pagsapit ng year-end, diretsyo tayong magpapalit ng bagong bakal na malaking bangka sa pangingisda. Hindi tama ang timpla, sa likuran may malalaking barko. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi tama ang timpla, sa likuran may malalaking barko. Matagal na silang sinusundan. Mga tao ng Jin Haije yan. Sinundan nila tayo hanggang dito. Ano ba ang pakay nila? Kapit sa gilid ng bangka at umupo ng maayos. Naku! Naipit ng todo ang propeller sa buong bakal na lambat. Hindi talaga umiikot. Siguradong pakana ito ng Jin Haije. Kilalang magulo ang bahaging ito ng mga bahura. Siksik sa mga nakatagong batong bahura sa ilalim. Mabilis ang agos sa ilalim. Wala nang tulak ang bangka natin. Pagdating ng tulong, wasak na tayo sa mga bato. Ano na ang gagawin natin? Sa ilalim ng magulong mga bahura, wagas ang bangis ng ilalim na agos. Kung bigla tayong bababa para baklasin ang bakal na lambat, parang ibinibigay mo ang buhay mo. Kailangang sumisid at kalasin ang lambat. Ikaw, manatili sa bangka at kapit ng mahigpit sa lubid. Kapag napansin mong nasa panganib ako, hila mo agad ng buong lakas ang lubid para iahon ako. Hindi pwede. Sobrang delikado. Maalikabok ang tubig, wala pang kalahating metro ang kita. Napakalakas ng hampas ng agos sa ilalim. Madaling matangay ang tao. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ikatlong mutiara ng dagat, mutiara ng Yinchao, tinatawag ang lahat ng espiritu, darating ang kawan ng isda. Grabe ka na, Kuya Chen. Talagang nakalas mo pa ang lambat. Kanina, umabot na sa lalamunan ko ang kaba. Akala ko nga ngayon tayong dalawa. May iwan tayong mamatay dito sa mga bahura. Ayos lang.
Paandarin muna ang makina tapos balik sa pantalan. Ang utang ng Jin Haije sa sinadyang pananakit at pagsira ng bangka. Natatandaan ko. Nabilang na, Kuya Chen. Yung kargang ipinadala sa City Market kagabi. Nakolekta nating bayad ay 86,000 eksakto. May itinabing itim na lapu-lapu at pulang-ulang sa bodega. Panghatak sa customer at pampaganda ng 3 bagong tindahan. Sabi ni Meng, pumipila at nag-aagawan ang mga customer sa bagong tindahan. Dinagdagan nila ng 30% ang order ngayon. Panatilihin ang kalidad. Huwag magulo ang takbo ng supply. Sa deep sea zone, salitan ang huli ayon sa plano. Huwag magkamkam ng sobra at sirain ang tatak. Tama, Chen, yung dating pagbangga ng bangka ng Jin Haije. Ang video at pisikal na ebidensya ng paghagis ng bakal na lambat. Na-backup at naitabi ko na lahat. Ngayon, siksik ang mga order sa bagong tindahan. Unahin munang tiyakin ang supply. Pag naipasa na, sabay na iulat sa otoridad sa dagat at singilin sila. Hindi naman kailangang magmadali ngayon. Itabi ng maayos ang ebidensya. Isang bagsakan nating kalkulahin ang lahat. Masama ito, Xiao Chen. Palihim na ng aagaw ng tao ang Jin Haije. 20% ang taas ng alok nila. May paunang bayad pa ng kalahating taong sahod. 3 pamilya na ang natitinag. Sobrang kapal, umabot na sa mukha ang pang-aagaw nila. May ganoon ba talaga kalawak na bentahan sila? Hindi ba sila takot malugi ng todo? Hindi sila pang matagalang negosyo. Binabagsak nila tayo sa pamamagitan ng pagbuhos ng pera. Monopolyo sa mga huli mula sa malalim na dagat. Kapag tayo ang bumagsak, sila pa rin ang magdidikta ng presyo. E ano nang gagawin natin? Hindi naman pwedeng sumabay tayo sa taas presyo, di ba? Kapag tinaasan, wala nang tubo. Kung hindi magtataas ng presyo, may pulong ng mga kasapi mamayang hapon. Ilabas lahat ng libro at talaan. Hachian sa kita sa katapusan ng taon. Tulong para sa social insurance at pangangalaga sa kalikasan. Isang bagsakan itong maisa sa ayos. Ang gustong umalis, hindi pipigilan. Ang gustong manatili, ang kita sa malalim na pangingisdang sona ay unahin sa hachian. Ang ibinibigay ng Jin Haije ay pera agad. Ang sa atin ay pangmatagalang kabuhayan. Kapag hinayaan nating mamonopolyo nila ito, ang unang tatamaan ay ang presyo ng pagbili. Ito ang aplikasyon para sa panlungsod na huwarang kooperatiba sa ekolohikal na pangingisda. Aprubahan na. Lagyan ng ecolabel ang lahat ng huli. Sa high-end na supermarket, may 30% na dagdag presyo. Kung susunod sa Jin Haije, habang buhay tayong mababarat bilang maliliit na negosyante. Kung sasabay sa kooperatiba, lahat ay magiging shareholder. Kuya Chen, hindi na kami aalis. Mas kampante kaming magtrabaho kasama mo. Pinapasa nila ang frozen fish bilang sariwa, lumaban sa presyo. Kinuha na nila ang 30% ng offline na bentahan natin. Kapag tumagal pa tayo, hindi na makakayanan ng mga maliliit na supermarket at gusto nang magbitiw sa kontrata. Sobrang baba ng presyo nila. Presyo lang ang tinitingnan ng mga customer. Hindi na kailangang sumabak sa presyong digmaan sa kanila. Simula bukas, sa lahat ng espesyal na counter, magsagawa ng on-site na pagsusuri ng isda. Libreng tikim. Idikit ang traceability code sa counter. I-scan para makita ang oras ng pangingisda. Video ng pangingisdang may lokasyon. Ang tunay na sariwang huli, di natatakot sa pagkukumpara. Kung peke, lalabas din na peke. Kakatanggap ko lang ng balita. Jin Haije. Sinaklaw nila ang 80% ng mga medium at maliliit na cold chain warehouse sa syudad. Ang natitira, either magtaas ng presyo ng sobra, o kaya naman natatakot ng paupahan sa atin. Kaya pa ng lokal na supply na tumagal. Sa makalawa, ang mga cross-city order ng mga supermarket mula sa labas. Hindi magtatagal ang stock. Hindi mukhang simpleng agawan lang ng negosyo ang galaw na ito. Matagal nang may balak si Jiang Shihao. Ang nasa malalim na dagat, hindi makakapasok ang malalaking bangka sa mababaw at magulong batuhan. Kaya unang pinapasakal nila ang mga daanan natin. Palihim na bumubuo ng dive team at mga pampasabog na gamit para sa bahura. Alam ko nang gagawin niya iyan. Yung nasa kalapit na county, kumpleto ang cold chain na sertipikasyon. Maliit ang saklaw, kaya hindi pa napapansin ni Jin Haije. Sakto, tatanggapin nila ang mga cross-city order natin. Magdagdag ng isang biyahe ng transfer truck araw-araw. Dadagdag lang ng 2% sa gastos. Hindi maantala ang pagpapadala. Nakaplano mo na pati ang panlikod mong hakbang. Kapital lang ang pangharang ni Jiang Shihao. Mapipigilan niya ang lungsod. Pero hindi ang buong baybayin. Sa susunod na laot, mag-ingat ka. Madulas ang estilo ng Jin Haije. Huwag kang basta sumagupa. Alam ko. Magbantay din kayo sa tindahan ninyo.
Ilagay sa counter ang araw-araw na inspection form. Ang traceability code ay direktang nakalink sa test records. 2 sertipiko. Walang problema sa spot check ng mga tagapamahala. Iba talaga ang lasa. Kanina, naghiwa-hiwalay na ang laman doon. Pag e-scan mo ito, makikita mo talaga ang video ng huli. Sobrang tapat. Kuya Chen, ang lupit ng galaw mo. Kapag magkatabi ang tunay at pekeng produkto, agad mabubunyag ang peke. Hindi pa tapos si Jiang Shihao dito. Mas madidilim pa ang susunod niyang gagawin. Special na review ulit sa susunod na linggo. Susing beripikasyon, mga permit sa pangingisda ng kooperatiba, at pagsunod sa mga panuntunang pang-ekolohiya. Nandito na. Siguradong si Jin Haije ang may pakana. Katatapos lang nilang magsuri noong nakaraang buwan. Bakit ngayon, ang bilis namang may isa na namang inspeksyon? Halatang naghahanap lang ng butas. Talagang ipasasara at ipapaayos. Nilabag natin ang supply contract natin sa Shangchao. Babayaran natin ng ilang daang libo. Walang saysay ang matakot. Kung malinis ang konsensya mo, di ka matatakot kahit sa anino mo. Backup ang lahat ng datos, 2 kopya. Video mo ng buo. Magpa-inspeksyon sa lugar. Mag-iwan ng kopya bilang ebidensya. Sobrang pahirap. I-report agad sa City Bureau. Kakatapos lang ng pagsusuri, walang problema. Dapat ibaba na rin ang karatula ng model cooperative. Sino ang lalakas ang loob na mandaya ng palihim? Kuhaan ko agad ng video at ipopost ko sa buong internet. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Nakakuha kami ng reklamo mula sa mga tao. Pinaghihinalaan kayong nangingisda lampas sa sakop na lugar. Gumagamit ng iligal na lambat. Kukumpletuhin namin ang masusing inspeksyon ngayon. Nandito lahat ng record. Nandoon sa kabila ang mga bangka at lambat. Pwede silang siya sa atin anumang oras. Kapag may nakita kaming iligal na lambat, ano ang hawak mo? Ano ang isinisiksik mo sa bangka namin? May numero at talaan ang lahat ng gamit namin. Bago lang siya sumakay, may isiniksik na agad siya. Nakarecord lahat ng TV sa bangka. Lahat ay ayon sa patakaran. Mas maayos pa kaysa sa lumang cooperative. Hindi totoong reklamo. Isang pailalim na paninira. Babalik kami at aayusin ito ng seryoso. Ang ginoong ito. Mukhang hindi kita kilala. Ako. Dumaan lang ako. Muli na namang kagagawa ng Jin Haije. Isama na natin sa investigasyon mamaya. Masamang loob na reklamo na humahadlang sa pagpapatupad ng batas. Maghahain kami ng aplikasyon pagkatapos at papanagutin ang nagreklamo. Ang Wanghai Cooperative ay gumagawa ng ayon sa patakaran. Unahin ang kalikasan. Ang kalidad ng huli sa reef ay panguna sa buong lungsod. Ito ang huwara ng buong industriya ng pangingisda sa lungsod. Sunod. Tutok na suporta, bumuo ng brand na huwaran sa antas probinsyal. Napakaraming dekalidad na wild seafood. Lahat ba iyan ay regular na output ng cooperative ninyo? Lahat ay karaniwang huli mula sa eco-migratory zone sa Shipwreck Reef. Bawat batch ay may traceability record. Gustong guluhin tayo ng Jin Haije. Pero binigyan pa nila tayo ng opisyal na sertipikasyon. Ngayong naipakita na ang isdang ito. Alam ng buong lungsod na solid ang produkto ng model cooperative natin. Ang laki ng kinita natin dito. Huwag magpakampante. Matinding lugi ang inabot ni Jiang Shihao. Hindi niya palalagpasin ito. Doong may shipwreck reef sa offshore area. Sigurado siyang gagalaw. Isang mangingisda. Lakas pang humarang sa daan ko. Jiang, sa loob ng baybayin, may opisyal siyang backer. Mahirap siyang galawin. Baka pwede tayong umpisahan sa offshore. Maganda ang huli sa may shipwreck reef. Magpadala ng 2 trawler doon. Linisin ng 3 araw sunod-sunod. Kaskasin hanggang patag ang reef. Pulutin lahat ng isda. Tingnan natin kung ano pa ang maibibenta niya. Hindi lang ang isda ang kukunin natin lahat. Sa susunod na mga has siyang pumunta sa shipwreck reef. Itapok natin pati bangka niya sa ilalim. Malakas ang hangin at malalaki ang alon sa offshore. 2 tao ang mamamatay. Bilang aksidente iyon. Hanapin ang pinakamagandang trawler. Ngayong gabi na tayo aalis. Trawler iyon ng Jin Haije. Diretso sa daraanan ng putik. Kailangang gibain ang linya at wasakin ang control panel. Kahit hukayin pa ang lambat hanggang sa ilalim, di na maibabalik ang 10 taon. Napakawalang hiya. Hinding-hindi pwedeng pabayaang makapasok siya sa daraanan ng putik. Kuya Chen, baliw na baliw na.
Pag bumangga ang mga bangka nila sa atin, durog agad tayo. Hindi siya nangangahas bumangga ng totoo. Binabantayan at kinukunan ng video sa buong oras. Sadyang pagbangga sa bangka ay isang kasong kriminal. Hindi niya kaya ang bigat niyan. Talagang nangangahas siyang bumangga. Takbo pa rin siya ng takbo. Walang pangalan mo sa bahaging dagat na ito. Anong karapatan mong hadlangan ang trabaho ko? Dito ay city level na protektadong zona ng kalikasan. Mahigpit na ipinagbabawal ang lambat na humihila sa ilalim. Kung usad ka pa ng isang hakbang, agad kong tatawagan ang mga tagapagpatupad ng batas sa palaisdaan. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para gipitin ako. Kung may lakas ka, makipagsalpukan ka ng harapan. Putang hamog ka. Talagang handa kang mamatay. Umatras ka muna. Kung magtutulakan tayo, tayo ang talo. Babalikan kita. Grabe, lubog ng todo. Kumilos ka, Kuya Chen. Naku po. 7 o 8-12 ang puro kalmot ng daga. 1 tonelada sa ibabaw ng bar. Sa biyahe na ito, 30 bayahe ang mababaw na bahura. Bumalik sa daungan. Ang kargamentong ito, sa high-end private room ng Haiyan Lu ihahatid. Tamang-tama para sampalin sa mukha ang Jin Haije. Ang mga nasa loob ng lumubog na bangka, sa susunod na lang kunin. Nabangga ang eksena at nalitratuhan pa ng buo. Patay tayo dyan. Hindi na siya makakatakas. Si Jiang Shihao, ang batang iyon, masama ang balak. Sumagi at bumangga, nakakuha pa ng napakaraming kalmot ng daga. Lahat iyan mga dekalidad na paninda na halos kalahating taon na nating hindi mahanap. Mga walang silbi, tiyakin ninyong nakalubog ng lubos ang bahura. Sa susunod na pagpunta niya, isama na pati tao at kargamento, lubog lahat sa dagat para pakainin ang mga isda. Kuya Chen, wala naman akong ginawang masama, gasgas lang ang balat ko. Magpahinga muna ako sa bahay ng 2 araw. Sweldo ay ibigay na agad. Lahat ng gasto sa aksidente at pagkalugi, sagot na ng kooperatiba. Kumpleto na ang mga kagamitan. Pero sa loob ng lumubog na bangka, kalawang at sirang-sira na ng husto. Napakadelikado. Pwede bang sumama na lang ako sa ilalim ng tubig? Makipot ang kabina, 2 tao hindi magkakasya. Ikaw na ang magbantay ng safety rope sa kubyerta. Kapag hindi maayos ang timpla, agad mo itong hatakin pataas. Hindi ba noon, pumasok din si Itay sa bangkang ito na lumubog? Ano nga ba ang nakatago sa loob? Buong itim sa loob ng lumubog na bangka. Napakalakas ng bagay na ito tumagos ang tingin. Paglunsad sa tubig, siguradong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Kapag di na kinaya sa ilalim, hilahin mo agad ang lubid. Agad kitang iahon. Huwag kang basta matigas ang ulo. Apat na mutiara ng dagat. Paghinga, nananatili sa bahay ng tagapangalaga ng tubig. Nakakulong ang hininga at walang paghinga. Dagat bilang 033. Ubos na ang tangke ng oxygen. Naghahanda akong maglagay ng lubid at bumaba para sumagip ng tao. Nasalubong ang isang butas sa ilalim ng tubig. Nakayanan niya! Nakayanan niya! Tala ni Itay, paano iyon maitago sa lumubog na bangka? Ang 7 mutiara ng dagat ay mga espiritu ng sinaunang bakawan, na siyang nagbabantay sa buong dagat at sa daloy ng mga bahura. Palihim na inilipat ang isa, at nagdulot ng magulong agos sa dilim. Gumuho na ang bahura, naglaho ang mga pulutong ng isda, hindi tumitigil ang mga sakuna. Kaya ko lang itago ang mga selyo sa iba't ibang dako ng malalim na dagat. Sa pagbuo lang ng 7 mutiara ng dagat muling babalik ang lahat sa ayos. Ang ubod ng Giksu. Saka lang mapapanatag ang hangganan ng dagat. Ang ama at anak na Jiang, sakim sa mga perlas at kumokontrol sa dagat. Pinasabog nila ang bahura at winasak ang pangingisda. Kapag nagkalat ang 7 perlas, Wanghai Port ay di na makakabangon pa. Hindi ko mabubuo ang 7 perlas.
Kaya ko nalang bantayan ang sekreto at maghintay sa susunod na henerasyon para mapagtiisan ang mga panganib sa malalim na dagat. Saka mo lang maaasikaso ang tungkuling magpanatili ng katahimikan sa dagat. Noong mga taon na iyon, hindi iyon aksidente. Sina Zhao Qiushan at Jiang family ang nagsabuatan. Para maagaw ang mga perlas, pinatay nila si Itay. Matagal ko nang nararamdaman na may mali. Ang galing ng tatay mo sa tubig. Paano siya magkakaaksidente? Lumabas na sila pala ang may pakana. Napapanagot na si Zhao Qiushan. Ang utang ng Jin Haije, isa-isa ko silang sisingilin. Huwag kang pumunta. Sa malalim na dagat, napakaraming panganib. Malalim ang kapit ng puwersa ng pamilya Jiang. Mabuhay na lang tayo ng payapa, sapat na iyon. Hindi lang ito para sa paghihiganti. Binabantayan ng 7 perlas ang buong dagat. Napunta sa mga kamay ng masasamang tao. Ang buong look ay malalagay sa sakuna. Ang natitirang mga perlas, kailangan kong mahanap. Chen. Ang bangkang hila-hila ng lambat ng Jin Haije. 2 araw na silang naglilinis sa sunken reef. Napunit at nagkadurog-durog ang malalaking piraso ng bahura. Kung magpapatuloy pa ito, mawawala ang lahat ng pulutong ng isda. Sobra na talaga ang kapal ng mukha, wala na bang pipigil sa kanila dito sa baybayin. Hayaan mo na silang sakupin ang malapit sa pampang. Liliko tayo sa malalim na kanal sa dagat. Malalim ang tubig dito at maraming bato. Hindi makakapasok ang malalaking barko nila. At ang ika-5 mutiara ng dagat ay nasa lugar na iyon. Hindi pwede. May mga agos doon na kayang punitin ang tao, at may mga itim na pating pa. Kapag sumuong tayo sa ganitong panahon, parang naglalaro ka ng buhay mo. Ang yaman at dangal nakukuha sa panganib. Nasa roon ang mga perlas at huli ng isda. Sobrang delikado ng impyernong panahong ito. Kung talagang bababa ka, alog mo na. Ang ika-5 mutiara ng bilang ay nasa kuweba sa pader ng bahura. Ako na ang hahanap, ikaw, bantayan mo ang dagat. Kapag nakita mo ang barko ng Jin Haije, sumigaw ka agad. Huwag kang mag-alala, hindi ako pipikit kahit saglit habang nakabantay. Kapag di ka na umubra, itali na lang kita. Bubuhatin kita kahit buhay ko ang kapalit. Sinundan nila tayo hanggang dulo. Hintayin lang nila akong mahanap ang perlas, saka sila kikilos. ika-5 mutiara ng dagat. Iwas alon. Kurtina ng tubig bilang kalasag. Di makakapasok ang kahit anong agos. Di basta mawawala ang kalinawan. Ako na, kahit 3 o 4 na dosena pa. Itong isa lang, aabutin ng ilang libo ang halaga. Ilagay mo sa hapunan ng pagsusuri. Diretso mong ibara ang bibig ng komite ng pagtatasa. 3 batch ng dive team ang naghanap ng kalahating buwan. Hindi man lang nila nahawakan ang balat ng hipon. Pumunta siya roon. Kahit ang perlas at kalahating bangka ng hipon, nahuli niya lahat. Ipalusong mo ang maliit na bangka at habulin siya. Ang perlas at hipon, mababawi nating lahat. Balik tayo sa pantalan. Ang batch na ito ng hipon, pansamantala munang hiwalay ang alaga. Sa araw ng review meeting, ihatid agad sa site. 2 na lang ang natitira. Dahan-dahan nating pagbayaran si Jiang Shihao sa utang na ito. Internal account ng Jin Haije. Ipinakuha ko sa tao ko. Sa panahon ng bawal mangisda, palihim silang tumanggap ng napakaraming wild na huli. Lahat iyan ay galing sa protected zone ng bahura sa isla. Kasama pa ang mga record ng pagpasok ng pampasabog para wasakin ang bahura. Hindi sila naghukay ng daanan. Sinasadya nilang puntahan ang lumubog na barko sa ilalim ng bahura. Buwisit, ginagawa nilang parang sarili nilang palaisdaan ang protected area. Nabaliw na sila. Ang lumubog sa ilalim ng bahura ay hindi barko. Mahiwagang perlas iyon, gaya ng ama niya si Jiang Shihao. Gusto niyang hukayin ang perlas at wasakin ang dagat. Liblib ang lugar na iyon. 1 beses lang sa 1 buwan dumadaan ang patrol boat. Kailangang may makuhang ebidensya sa mismong lugar para maibaba siya. Ako na ang magbabantay mamayang gabi. Kabisado ko ang hugis at galaw ng bahura. Hindi niya maitatago iyan. Ang 7 perlas ay hindi kayamanan. Sila ang susi para mapatahimik ang dagat.
Ang 7 perlas ay hindi kayamanan. Sila ang susi para mapatahimik ang dagat. Kapag nagkalat, manghihina ang dagat. Kapag nagtipon, tatahimik ang dagat. Inagaw ng angka ni Jayang ang perlas at winasak ang ugnayan. Ang kabuhayan ng mga anak at apo ng mangingisda, dudurugin nila sa sarili nilang kamay. Ako ang hahadlang sa kanila. Hindi fishing ground ang inalagaan ng tatay ko habang buhay. 7 perlas iyon. Buong dagat iyon. Pinasabog ni Jayang Shihaw ang bahura ng lumubog na barko. Pinasabog ang bahura sa nag-iisang isla. Hindi kailanman iyon para sa isda. Para hanapin ang mga perlas. Gaya na gaya ng ama niya. Ginoong Jayang, kumpleto na ang lahat ng kagamitan para sa pagpapasabog ng bahura. Sa hating gabi sisimulan ang trabaho sa bahura. Lin Chen. Malaki ang sansa na ngayong gabi siya lalabas sa dagat para mag-abang. Di magsubaybay tayo, ano ngayon? 20 taon na. Ang bagay na hindi nakita ng tatay ko. Kailangan kong makuha. Noong araw, namatay ang tatay niya sa dagat dahil sa pagprotekta sa perlas. Ngayon, anak niya naman ang isasama sa libing. Emma, Meng, masyadong mabagsik ang pagbaba nila ng presyo. Bumaba ng 30% ang benta ninyo sa bahaging ito. Baka pwede ring magbaba tayo. Hindi bababa. Simula bukas, sa mismong sake na tayo magbubukas ng isda. Bawat isa lalagyan ng traceability code. Itatala ang oras ng paglabas sa dagat at ang lokasyon ng video ng huli. Pag iniskan ang code, makikita lahat. Ang gusto ng customer ay kapanatagan ng isip. Ang peke hindi nagiging tunay. Lin Chen, lumabas ka dyan ngayon din. Naglalakas loob kang makipagsabayan sa Jin Haije. Iyan ang kahihinatnan mo. Wasakin ninyong lahat. Tingnan natin kung ano pa ang maibibenta niya. Kapal ng mukha. Nagbebenta ng patay na isda at isdang maihalong kemikal. Kapag may nalason sa kinain niyan, sino ang mananagot? Huwag na kayong bumili lahat. Kapag kinain ang isda niya, mapapa-ospital kayo. Pera iyan na kinita sa masamang paraan. Hindi ka ba natatakot sa balik ng karma? Sabihin mo kay Lin Chen, isang beses lang ito. Kapag hindi ka pa rin marunong makiramdam, sa susunod, hindi na basket ang babasagin. Huwag kang pumunta, hinihintay ka lang nilang gumalaw, babaliktarin ka nila at kakasuhan ng pananakit. Paninirang paratang, gulo at pananira ng ari-arian. Sapat na iyan para maditain ka ng pulisya. Kung aalis ka ngayon, hindi na kita usigin. Magulo na naman, diretsyong tawag ng pulis. Siguradong si Zhao Kui siya na gulong-gulo. Bukod sa kanya, wala nang ganyan kadesperado. Palala siya ng palala, lalong malinaw na may multo sa giksubay. Ngayong gabi, eksaktong oras tayong lalarga sa dagat. Hulihin siya habang kumikilos pa. Parang sumabog ang ulo ni Jayang Shihaw sa galit. Para lang sa ilang perlas. Sulit ba, hindi pera ang gusto niya. Kapangyarihang kumontrol sa dagat ang gusto niya, at isang bagsakang pagsabog. Kahit 1,000 toneladang barko, papasok lang ng basta. Malilimas niya ang lahat ng isda sa buong dagat. Wawasakin niya ang kabuhayan ng mga mangingisda. Lumayo sa pangunahing ruta ng paglalayag. Paikot sa silangang bahagi ng bahura. Sa pasukan may 2 bangkang pangpatrolya. Lusutan ninyo. Lusutan ninyo. Kuya Chen, ang talim ng galaw mo. Mas eksakto pa kay sa radar. Itong tone down lang. Ngayong gabi, tapos na ang lungga niya. Labindalawang tubo ng pampasabog ang naipwesto ng buo. Nakatakdang sumabog ng 2:00 ng madaling araw. Sa isang putok na ito, ang bahura, ilang dekada nang hindi makabawi. Hindi ito sasabog sa ibabaw ng daanan ng barko. Nasa mismong hukay ng lumubog na barko. Hindi talaga niya layong palawakin ang daanan ng barko. Gusto niyang wasakin ang barkong lumubog at hukayin ang mga perlas. Bawal gumalaw. Kanina pa namin kayo binabantayan buong gabi. Ano bang klaseng mga tao kayo? Pati mga nangyayari sa Jin Haije, pakikialaman ninyo. Legal na pagsabog. Pagsira sa Marine Protected Area. Kumpleto ang ebidensya. Dumating na ang pangingisda at pulis dagat. Sabi ninyo sa mga otoridad. 12 tubo ng pampasabog. Talagang nabaliw na si Jayang Shihaw.
Ilegal na pagtatago ng pampasabog. Kaso kriminal. Sa pagkakataong ito ang pangingisda, kasalukuyang magkasanib na operasyon ng pulis dagat at mga investigador. Aresto at kumpiska. Hindi na siya makakatakas. Ang resibo sa pagbili ng pampasabog na isinumite 3 araw na ang nakalipas. Nakaabang lang sa labas ang team. Buti at maaga kayong kumuha ng ebidensya. Naprotektahan ang buong bahura. Sa wakas, nabunot din ang salot na ito. Sa pagkakataong ito, lubusang napahamak si Jiang Shihao. Nasa ilalim ng bahura ang ika-6 na perlas. Hindi nagpakita si Jiang Shihao. Tumakas siya, siguradong may susunod pa. Nalaglag ng tuluyan ang istrukturang bakal. Sobrang delikado na. Huwag kang bumaba. Kapag nahuli ang tao ni Jiang Shihao ng isang hakbang, babalik siya para hukayin iyon. Nasa ilalim mismo ang mga perlas. Ang ika-6 na mutiara ng dagat. Nag-uugnay. Pagpapabalik ng buhay sa bahura. Walang katapusang sigla. Natakot ako ng bongga. Narinig kong bumagsak na pala sa itaas. Hahakbang na sana ako pababa para sagipin ka. Ito na ang ika-6 na perlas. Isa na lang ang natitira, hindi nakuha ni Jiang Shihao. Siguradong hindi pa tapos ang laro niya. Ang ika-7 mutiara ng dagat na nagpapatahimik sa dagat. Nakatakda sa pinakamalalim na bahagi ng Giksubay. Hindi na siya makakatakas. Ang gusto niyang perlas, siya na mismo ang mag-aabot sa kanila sa pintuan. Ng lipunan. Inaprubahan na. Mayroon pang 500,000 ecological subsidy. Dagdag pa sa subsidy at sa malayong pandagat na pautang. Sa wakas, pwede nang itayo ang bakal naming barko. Dito sa ruta, magdadagdag ako ng puhunan. Hindi isasama ang bahagi ng kontrol. Ang kargamento ng bagong barko para sa malayong dagat. Akin na ang lahat. Itaas natin sa pinakamataas na presyo sa merkado. Pagkaibigay ng barko, unang biyahe papunta sa Giksubay. Huling pagsuong ng aking ama sa dagat. Ang pupuntahan mo ay doon mismo. Hindi pwede ang pagpunta roon. May masamang espiritu ang lugar na iyon. Pagpasok ng barko roon, nawawala ang direksyon. Nandoon na namatay ang tatay mo. Dahil doon na siya nawala. Kaya ako mismo ang kailangang pumunta. Ang lahat ng katotohanan, nasa kailaliman ng Giksubay, mula pa noong nasa bingit ka ng kamatayan. Sabi ko, kapag nagkalayo ka na sa malayong dagat saka ko ibibigay sa iyo. Noon, pinipigilan kita. Natakot akong sundan mo ang lumang landas niya. Ngayon, malaki ka na. Dapat na alam mo na. Kapag nabasa mo ang sulat na ito, siguro may nahanap ka na ring ilang perlas. Tandaan mo, ang mga perlas ay hindi para lang pagyamanin ka. Nilikha ang mga ito para bantayan ang dagat. Ilang dekada nang nakabuka ang pamilya Jiang sa bayang ito. May mga tao sila sa puti at sa itim na mundo. Hindi ako naglakas loob na itago lahat ng ebidensya. Baka mapahamak kayo ng ina mo. Kaya kailangan kong hati-hatiin at itago sa iba-ibang lugar. Kapag may lakas ka na, saka mo isa-isa itong hanapin. Tay. Naalala ko. Ayon sa hiling mo, pinatibay ko ang ilalim ng barko. Nilagyan ko rin ng silid para sa deep sea diving. Lahat ng kagamitan sa nabigasyon ay pinakabagong modelo. Isusuko ang barko sa loob ng 3 buwan. Mula ngayon, paglalayag sa malayong dagat, hindi mo na kailangang katakutan ang alon. Delikado ang Giksubay. Kung talaga akong sasama sa iyo, gusto kong ayusin mo muna ang buhay ko sa pagtanda. Napakadelikado niyan. Kailan ba hindi naging delikado? Hanggang ngayon, wala pa ring daang nakakalusot. Kuya Lin, hindi maganda. May naglagay ng lason sa pansamantalang palaisdaan. Mahigit kalahati ng isda, patay. Sa test, puro bakas ng lason ang lumabas. Siguradong si Jiang Shihao ang nag-utos niyan. Nagtago siya, tapos marunong pa siyang maglaro ng palihim. Kumpirmahin ang pangalan at iulat agad. Ikaw ang nagbenta ng produktong dagat na mailason at lampas sa pamantayan. Pakipag-cooperate sa random inspection. Gusto ba nilang itulak tayo sa impyerno? Nahaharang ang lahat ng kargamento. Naputol na lang bigla ang kadena ng kapital. Si Zhao Kun ang kumilos. Pumasok siya sa loob. Sinuri ang ari-arian at sinelyuhan. May utang na 1 lintik na pagkalaki-laki. Si Jiang Shihao ang naglabas ng pera. Pinahamak niya tayo sa demanda at nahanap din niya ang bakas ng mga perlas. Binuklat pa nila ang lumang libro ng mga record. Sabi nila, ninakaw daw ng tatay mo noon ang pambihirang perlas ng pamilya Jiang. Ang perang ito, galing lahat sa mga ninakaw na bagay. Kalokohan.
Malinaw na kinuha ng pamilya Jayang ang perlas at pinahamak ang aking tiyuhin. Bakit pa niya bubuklatin ang lumang record ngayon? Para maisara ng sabay ang 20 taong lumang usapin. Naipon na nila ang ebidensya ng matagal. Ngayon, sabay-sabay na ilalabas lahat. Halika, panoorin mo akong mapahiya. Si Zhao Kun, sa labas, nakikisama kay Jiang Shihao. Gumagamit ng peking promissory note noong araw para makabuo ng istorya. Sinasabi nilang ang tatay ko raw ang nagnakaw ng mga perlas ng pamilya Jiang. Hindi pwedeng hindi mo alam ang bagay na ito. Itong salot. Noon, kasabot ka lang. Ang mag-amang Jiang ang tunay na utak. Kung lalantad ka at ituturo si Jiang Shihao, may puntos ka sa kaso. Mababawasan ang sentensya mo. Ikaw ang makukulong. Ang anak mo, nasa labas at isinasapalaran ang buhay niya. Sa malaot madali, makakapasok din siya. Ikaw na ang pumili kung kanino ka papanig. Lahat ng tala ng pinagmulan ng huli. Araw-araw na tala ng inspeksyon. 24 oras na bantay sa pansamantalang tangke. Ang paglalason ay gawa ng isang tagalabas na umakyat sa pader sa kalaliman ng gabi. Naipasa na sa mga otoridad ang video at ang testimonya ng saksi. Noon, sa utos ng pamilyang Jiang, pinasabog ang bahura at inagaw ang mga perlas. Sa gitna ng sigalot, itinulak ang ama ni Lin sa dagat. Pagkatapos, gumawa sila ng peking eksena ng aksidente. Ito ang opisyal na sabayang video ng interogasyon sa kulungan. Sa buong proseso, may IGE na nagbabantay bilang ebidensya. May kumpletong bisa ito sa batas. Buong buhay na pinangalagaan ng tatay ko ang dagat. Ang mutiara ng dagat ay sagradong bagay na nagbabantay sa dagat. Hindi ito kayamanan. Nais ng pamilyang Jiang na agawin ang perlas at sirain ang bahura. Putulin ang kabuhayan ng lahat ng mangingisda. Hinarang sila ng tatay ko. Nawala ang buhay niya. Hindi perlas ang ipinagtatanggol niya, kundi ang kabuhayan ng lahat. Ang mga ito, lahat iyan gawa ng Jin Haije. Maaaring i-verify ang orihinal na mga file anumang oras. Boss Lin, matagal na kaming nagsusupply dahil sa kalidad ng paninda ninyo. Mabuting tao si Lin Xiaoye. Sino ang nagpapakalat ng chismis laban sa kanya? Kami ang unang hindi papayad. Binawi na ng supermarket ni Chen ang lahat ng reklamo. Dinagdagan pa nila ng 3 beses ang order. Baligtad na ang opinyon sa internet. Nahuli na ang lahat ng tauhan ni Zhao Kun at Jiang Shihao. Xiaoyi. 20 taon ng inhustisya. Sa wakas, nalinis din ngayon. Nabawi ko na ang katarungan para sa'yo. Huwag kang magyabang. Matagal nang nahanap ng tatay mo ang lokasyon ng ikapitong perlas. Hanggang mamatay ka, hindi ka mangangahas pumasok sa Giksubay. Kumakain ng tao ang lugar na iyon. Kapag pumunta ka roon, mamamatay ka rin. Hindi magandang balita kapag nagtipon-tipon ang 7 perlas. Namatay ang tatay mo dahil masyado siyang maraming nalalaman. Ang landas na hindi tinahak ng tatay ko, ako ang tutuloy. Ang hindi natapos ng tatay ko, ako ang tatapos. Matapos ang 20 taon ng pamamayagpag ng pamilyang Zhao, bumagsak din sila sa wakas. 15 taon ang sentensya ng pamilyang Jiang. Talagang may kapalit ang kasamaan. Ang taong nanakit sa'yo. Nakuha na nila ang kaparusahan nila. 20 taong pakana. Hindi ko akalaing babagsak ako sa kamay ng anak ng isang mangingisda. Hindi ako makakapayad. Hindi nakuha ng tatay ko ang perlas. Hindi ko rin nakuha. Parang isinilang ang pamilyang Lin para pahirapan ang pamilyang Zhao namin. Pangulo Lin, gusto ng buong baryo naming sumali sa kooperatiba. Sertipiko ng pagiging kasapi sa kooperatiba. Sundin na lang natin ang mga patakaran mo sa ekolohiya para sa sertipiko. Hindi kami gagawa ng bagay na ubos sa yamang dagat. Maniwala kayo sa akin. Aayusin ko ang buhay nating lahat. Pero may 3 mahigpit na tuntunin sa pagsapi. Bawal hulihin ang mga maliliit na isda. Bawal ang palihim na pangingisda sa panahon ng fishing ban. Bawal ang lambat na pumapatay sa lahat ng huli. Lahat ng lumabag itataboy. Walang patawad. Isang buwan na lang at ayos na ang barko pang malayong laot. Talaga bang pupunta ka sa Giksubay? Nasa roon ang ikapitong perlas. Nandoon din ang tunay na pagkatao ng aking ama. Sasama ako sa inyo. Ikaw ang bahala sa tulay, ako sa huling ayos. Bagay sa mag-asawa, hindi tayo matatalo. Umakyat kayo. Bumalik kayo agad. Ligtas na biyahe. Hihintayin namin kayong makabalik. Mag-ingat kayo. Umuwi kayo ng maayos at ligtas. Huwag kang mag-alala, babalik tayo tiyak.
Ang bangkang ito, 10 ulit na mas matibay kaysa sa munting bangka namin. Dito tayo dadaan. Noong panahon ng tatay ko, dito mismo siya dumaraan. Mr. Lin, wala na siyang pakiramdam. Sabi ng matatanda, multo raw na bumabangga sa pader. Totoo ngang naabutan natin. May kakaibang puwersa sa magnetikong field. Sira na ang lahat ng elektronikong kagamitan. Mas delikado pa kung lalalim pa tayo. Huwag kang matakot. Kaliwa, 15 degree. Sundin ang kanal na 60 metro ang lalim. Sa kanan ng barko, may mga ligaw na kawan ng isdang sumi. Kapag tapos na ang trabaho, may dagdag panghuli. Pwede na rin para sa piging at inuman. Ihagis ang lambat. Sampung taon na akong nangingisda sa dagat. Hindi pa ako nakakita ng napakalaking kawan ng sumi. Ang lambat na ito, kalahating taon nang rumaragasa sa malayong dagat. Ang lambat na ito, kalahating taon nang rumaragasa sa malayong dagat. Mag-iwan ng 8 pinakamalaking pinuno. Kalahati sa private banquet menu ay ilagay na sa pwesto. Ang kalahati, ibalik na may itlog. Hindi pa ito ang buong bagsi. Noong una, nagpadala si Jiang Shihao ng 3 grupo ng tao para hanapin ang sumi sa loob ng kalahating taon. Kahit isang isdang hipo, wala silang nahuli. Kapag nalaman niya na nakapulot tayo ng kalahating tabla ng bangka sa daan. Kahit sa kulungan, mapapapaloob siya sa galit na pagsusuka ng dugo. Alam lang niyang agawin, hindi marunong magbantay, kaya natural, hindi niya iyon mahahanap. Kuya Chen, mas eksakto ka pa kaysa sa satellite navigation. Tatay. Sinundan ko ang daan mo hanggang sa gumuho. Tama na tama ang mga koordinado. Ang lugar kung saan ka nawala sa koneksyon, nasa ilalim lang ng barko. Masyadong delikado sumisid sa gabi. Maghintay tayo hanggang luminaw bukas. Alam ko na ang nasa isip ko. Baka may magbago. Natagpuan ko na ang bangka mo. Chen-er, kapag narinig mo ito, siguradong makakahanap pa tayo ng maraming perlas. Ang 7 perlas ay hindi kayamanan. Ito ang ubod ng buhay na isinilang ng dagat. Ang lens ng paningin, humihila ng agos, pangharang sa alon, pangtipid ng hininga, pangtipo ng buhay, pangiwas sa agos, pampatatag ng dagat. Ang 7 klase ng kapangyarihan, kapag pinagsama-sama, kayang supilin ang madilim na unos sa buong dagat. Buhay sa gitna ng bahura. Noong panahon na gustong agawin ng mag-ama ng Jiang ang mga perlas, naghari sa malayong dagat, pinasabog ang bahura at winasak ang dalampasigan. Nawasak ang tatak ng mahiwagang perlas. Hindi ko mabuo ang 7 perlas ng sabay-sabay, kaya kailangan kong paghiwa-hiwalayin sila. Itago sa mga siwang ng dagat, ibaba sa kimpal ng lumubog na barko. Bawat isa, hindi dapat lumayo sa tunay na rehiyon ng dagat. Kapag pilit na inalis, magwawala ang dagat at mawawala ang buong kawan ng isda. Kapag nakumpleto mo na huwag mong dalhin para kumita. Kailangan itong ibalik sa batong plataporma sa kailaliman ng dagat. Patahimikin ang dagat, nakakaprotekta ng tao ang perlas. Pero hindi pwedeng gamitin para agawin ang yamang dagat. Kung kukuha, dapat may hangganan para makapamuhay ang mga salinlahi. Hindi pala ito simpleng kayamanan, kundi ang susi sa pagbabantay ng dagat. Ito ang pinanghawakan ng tatay mo buong buhay niya. Mas mahalaga pa kaysa sa ginto at pilak. Binantayan niya ito sa kalahati ng buhay niya. Ako na ngayon ang susunod. Ang 7 mutiara ng dagat ay magpapatahimik sa dagat. Pag-ugnayin ang buong saklaw. Bantayan ang malawak na dagat. Nang magtipon-tipon pala ang 7 perlas, hindi para bigyan ang tao ng maladyos na lakas, kundi para maunawaan ng tao ang dagat na ito. Hindi ito sandata para sakupin ang dagat, kundi susi para pangalagaan ang karagatan.
Nasugatan ka, bakit hindi mo sinabi? Kuya Chen, talaga bang ibabalik natin ang perla sa Deep Sea Stone platform? Ito ang hinanap ng tito mo buong buhay niya. Itinatago ito ng tatay ko buong buhay niya. Kailanman, hindi ito para ang kinin. Doon talaga dapat nakabantay ang perla sa kailaliman ng dagat. Pagbalik ng 7 perla sa tamang pwesto, matatag na ang agos dagat, buhay na ang bahura, saka lang palaging may mga isda. Iyan ang tunay nitong silbi. Kung makita ito ng tatay mo, tiyak na matutuwa siya. Kasamang Lin Chen, salamat sa iyo at salamat din sa tatay mo. Kayong mag-ama, dalawang salinlahi ng nagbabantay sa bahura at dagat, na pangalagaan ninyo ang ugat ng buong loob. Naaprubahan ang kooperatiba bilang huwarang kooperatiba sa ekolohiya ng lungsod. Naipadala na ang 500,000 na subsidya para sa ekolohiya. 20 taon ng sariling gastos na pinangangalagaan ng tatay mo ang bahura. Tala ng mga balita sa pangingisda. Napatunayan na ang lahat ng tala ng pagpapakawala ng maliliit na isda. Ang observation station ay ipinangalan sa kanya, Xiaoyi. Ang pinaghirapan mo buong buhay mo, may mapaglalagyan na. Natapos na ang beripikasyon ng lahat ng online order. Na-archive na ang lahat ng talaan ng pananalapi. Mga kasama, natutunan na ninyong lahat ang pagtatala sa Eco-Ledger. Mula ngayon, lalayag tayo ayon sa mga patakaran ng observation station. Pagpupugay sa dagat. Maayos ang hangin at ulan. Bumabalik ang bangkang punong-puno ng huli. Ikalawang pagpugay sa mataas na luklukan. Kasaganaan, mahabang buhay at kalusugan. Kapayapaan sa tahanan. Pagyuko ng mag-asawa sa isa't isa, magkasamang magtatagal sa habang buhay. Sabay nating tawirin ang mga alon ng buhay. Tingnan ninyo. Mga nilalang sa dagat, nandito ang lahat para makisalo sa selebrasyon ni Kuya Chen. Tingnan mo. Buong dagat ay bumabati sa atin. Pag-iwan tayo ng alaala. Tingnan mo. Naprotektahan ang dagat. Naingatan na rin ang pamilya. Kuya Chen, Ate Meng, ang search and rescue at warning equipment ng observation station. Na-test at naayos na lahat. Sa tuwing papalaot ng malayo, maaga kaming nagsusumite ng ulat sa mga usaping pandagat. Kumpleto na ang lahat ng plano sa kaligtasan. Ngayon tayo magpapakawala ng mga fingerling. Nakarating na ang lahat ng kasapi mula sa mga kalapit na nayon. Itay, inalagaan mo ang dagat sa buong buhay mo. Mula ngayon, kami na ang magpapatuloy sa pagbabantay sa bawat salinlahi. Ang dagat ay hindi kailanman kayamanang di nauubos. Hindi namin layong sakupin ito sa buhay na ito, kundi matutong mamuhay ng kasama ito, at ingatan ito para sa mga susunod na salinlahi.